guys! Mabuhay! It's Rona again and welcome back to my vlog ko, no? Naumpisahan ko din na naman yung pagbablog-vlog ay itudo na. So ngayong araw, pupunta kami ni G ng palengke. So syempre, pupunta ng palengke, may panibagong vlog. Alam nyo guys, yung boarding house namin ay malapit lang dito sa palengke sa San Malo. Minsan, nahihiya kami lumabas na nakachinelas gawa lang lahat na makasalubong mo dito ay turista galing pa kung saan ang lupalop ng mundo. Kaso lang, malapit lang kasi ang palengke. Ayaw din naman namin tudubihis pa tapos sa palengke ka lang pupunta, tuuwi lang agad-agad. So ayan guys, pumunta kami ng Sanmi Supermarket para bumili ng chicken and mga panangkap kasi magluluto kami ng arroz caldo with chicken and egg. So after namin mag-Sanmi, bumaba kami dito sa palengke para pumunta kay Tata at bumili ng egg. Yan, so namin ni G dito kami madalas bumibili ng egg. O diba guys, yan na naman ang pauwi kami, nakasalubong namin lahat nakasapatos tapos kami lang yung nakachinelas. Gawa nga ng halos lahat ng makasalubong mo dito sa San Malo kasi nga tourist spot itong San Malo dito sa Macau. Lahat makasalubong mo dito ay halos turista kung saan panggaling lupalop ng mundo. Kami bilang mga OFW ay pupunta na naman ng San Malo para mamalengke o pupunta ng Sanmi Supermarket. Dati guys, talagang nahihiya din kami lumabas. Dati nga nagbibihis pa kami gawa ng makasalubong mo, halos lahat turista. Kaso lang bilang OFW ay pupunta ka ng palengke para bumili ng isda. Kaya nasanay na rin kami ngayon, minsan nga nakapangbahay lang, hindi nakachinilas ay wala pake. Ay importante, makapamalengke at uuwi. So ayan guys, after namin bumili ng chicken sa Sanmi Supermarket at bumili ng egg kay Tatang sa palengke, dumiretso kami ng Chinoy. So ang Chinoy is Philippine store. So bumili kami ng pandikoko and biak na bato bread. Pero hindi ko lang alam bakit putok ang nakalagay na pangalan. Yang sa pagkakaalam ko lang, nung bata ko, tuwing uutusan akong bumili ng tinapay na kabukaka ay biak na bato ang tawag. So, hindi ako na-inform na may iba pala siyang pangalan. Ang sabi ko nga kay G, punta tayo ng Chinoy kasi last time nang dumaan tayo doon, bumili tayo ng ensaymada, nakikita ako ng biak na bato. Tapos ngayon, hanap-hanap ako ng biak na bato, tapos ang kapangalan pala ay putok. O, diba, nag-improve na yung pangalan niya from biak na bato to putok. Pero hindi ko lang sure, baka iba-ibang lugar, iba-iba din yung pangalan. So yan, umakyat ako, inakyat ko yung mga bread sa kwarto and then bumaba din ako, binaba ko yung tirang malagkit. Diba, last vlog ko ay nagturon malagkit obi ako, so yung tirang rice, gagawin namin ni G ng arroz caldo with chicken and egg. So ganyan, pag si G ang cook sa kusina, ay ako ang alalay niya, ako yung utusan niya, o akyat mo to, ibaba mo to, ganun. So habang naghihintay nga ng arroz caldong maluto, andito ako pa upo-upo. Pero syempre, habang naghihintay ng arroz caldo ay hindi yan lang basta-bastang paupo-upo lang si Rona. Habang nakaupo yan ay tinitira na yung nabiling pandikoko. So habang naghihintay nga kami guys, pareho na maluto na yung arroz caldo na niluto ni Jay. Nandito kami ngayon sa sala. Yan, ang cute na mga baby ng landlord and landlady namin. O natutuwa nga kami dito kasi kung saan ka pumunta, yung mga isda, akala mo ay gutom na gutom kung saan ka pupunta, sinusundan ka. Nakakagigil. Ito naman, oh. Kakainin nila yung kamay mo. O diba guys, nakakatuwa sila, ang cute, nakakatanggal stress kung stress ka. O diba, tambay ka lang dito, matutuwa ka na sa kanila kasi kung saan ka pupunta, buntot na buntot sila, akala mo naman hindi pinapakain, uy. So ayan, at bumalik nga kami ng kusina at malapit na maluto yung arroz caldo na niluto ni G. So mga oras na yan ay alas 2 na ng tanghali. So breakfast and lunch pa lang namin yan. Alam nyo guys, nitong mga nakarang araw, madalas sumasakit yung sikmura ni G. Buti nga nitong araw na to ay hindi na masyado sumakit yung sikmura niya. Kaya nakapamalingki kami at nakapagluto. Siguro kaka-fasting niya yan kasi kung wari na diet pero hindi naman lumiliit. Sumasakit yung sikmura niya, ka-fasting niya, tapos pag bigla namang crave ay mag-aaya, tara barbecue sa beach. Tapos bigla nag-crave ako ng pansit, tara magluto tayo ng pansit, dagdagan mo pa ng turon malagkit, obe. Katulad ngayong araw, in-advisean siya na pag madalas doon sumasakit ang sikmura niya ay maganda ang lugaw. Kaso nagluto ng lugaw, sandamakmak, isang malaking kawali. At meron pa nga kami 2 beer dito, binigay pa ng ka-boardmate namin nung linggo. Habang masakit ang sikmura niya, ininom ko na. Oh siya, hanggang dito na lang at baka kayo'y maumay. Thank you for watching sa vlog ko no ni Rona. Mabuhay!